walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Siyempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Ito, maghapon lang ako ngayon nandito sa bahay at naglinis ng bonggang-bongga. Ang dami ko kasi nilabas. Siyempre pinalitan ko na yung bedsheet. Tapos plus naglaba ako ng bonggang-bongga. Plus, ayun, naglinis-linis. Kasi kagahapon, gumimik nga ako kagabi. So, kasama ko gumimik yung mga friendship natin dyan. And then, ayun nga. So, late na ako nagising kaninang umaga, around 8, ganon, or 9. Tapos, ayun, saka nagsimula na akong maglinis. Tapos ko mag-almusal. O, di ba? Tapos nag-live pa kami ni Gaisel. O, after nung live namin ni Gaisel, ayun, umariba na ako ng bonggang-bongga. So, eto, syempre, sana lahat kayo nakapag-dinner na rin. At kami naman ay, yes, nakapag-dinner na kami. Ang ulam namin ay sinabuan na isda. Yung parang sinigang na isda. Kasi parang gusto ko kasi ng medyo maasim-asim. Kasi nga, uminom ako kagabi. So, parang, alam mo yun, mabalik yung mood natin ng bonggang-bongga. So, ayun, gusto ko may sabaw. At in fairness naman, ang sarap naman na luto ni Nu kasi ang daming kamatis. So, di ba? So, para siyang pinangat ba yun? Yung pasta, yung may sabaw, masarap. Nagustuhan ko yung lasa kasi maanghang, tapos mainit, maasim-asim, and then ang daming kamatis ng bonggang-bongga. So, yon. So, sana nakapag-dinner na rin kayo. Ito nga, marami tayong chika ngayon. Ang chika natin today is, may question kasi akong nabasa. Sabing ganon, bakit sinuportahan at minahal si Michelle D ng Pilipinas? Kasi nga 'di ba, iba kasi yung dating talaga ni Michelle D, yung parang ang bongga ng dating, ang daming interview, tapos ang daming sumalubong sa kanya sa airport, tapos kaliwaan yung mga ganap. So, para siyang talagang nanalo ng Miss Universe kahit top 10 lang. At hindi lang yun, syempre, malapit na yung kanyang parade. O, di ba? Bukas na. So, yun talaga isa sa mga inaabangan ng lahat, yung kanyang parada sa magaganap sa MOA. So, yun, isa yun sa mga highlights ng journey ni Michelle D. And, ano yun parang homecoming, di ba? Ayun yung laging highlights ng mga Miss Universe, yung kanilang homecoming. So, ang Miss Universe Nicaragua, walang homecoming na magaganap sa kanya, pero ang ating Miss Universe ay may homecoming at magaganap nga yun bukas. So, isa sa mga tinitingnan dito, na ayun nga, bakit daw si Michelle D ganito kagrabe yung suporta na ibinigay sa kanya ng sambayan ng Pilipino, and then bakit parang tinuring siya ng Miss Universe, bakit ang bongga-bongga daw ng pagtanggap kay Michelle D. So, parang hindi pa kasi nangyayari sa history talaga ng Pilipinas na nagparada tayo ng top 10 finalist sa beauty pageant. So, kay Michelle D lang to ibibigay. So, iba kasi si Michelle D. Ako hindi naman kasi imposible. So, doon sa mga sagot na nabasa ko, ang sinasabi nila because she's one of the kind, totoo naman yon. Kasi, iba yung dating ni Michelle D. Yung kanyang advocacy na lang, sobrang parang ang legit, di ba? Ang legit. Kumbaga, parang isa yun sa mga minahal ng Pilipino sa kanya kasi yung concern na meron siya sa mga ginagawa niya. And then, deserve niya suportahan all the way. Totoo. After kasi natin makita yung performance level na ipinakita niya talaga sa Miss Universe, deserve niya talaga yung kung ano yung suporta at ano yung return na nakukuha niya ngayon. And then, sabi naman dito, because she make me inspired that whatever circumstances, you just need to smile and stand strong. Everything happened for a reason. God has restored for every single person, and He prepared us for big things, and we can call our own future destiny. And it's Michelle D who's make me realize that she woman
who can do anything. Determined, dedicated, and willing to take the universe whatever destiny. And she is not just a woman, but a woman that why I love her. Ayun. So, ayun yung sinasabi niya kung bakit niya sinusuportahan si Michelle D. Kasi nga, dito sa ipinakita ni Michelle D na, alam mo yun, na no matter what happen, hindi man natupad yung pangarap mo, hindi ibig sabihin na parang kailangan mo nang give up, kailangan mo nang hindi ilaban yung bagay na kung ano man yung meron ka. Kumbaga, kahit anong mangyari, matupad man yung pangarap mo o hindi, ay dapat mong ipagpatuloy kung ano yung ginagawa mo ngayon. So, kung ano man yan, ipagpatuloy mo lang. So, ayun yung ipinakita ni Michelle D. Kaya, isa yan sa mga parang minahal sa kanya ng tao na talaga namang mararamdaman mo naman kay Michelle D na alam mo yun, kahit anong mangyari, she's keep going. Ni hindi mo nga nakita na parang nadismaya siya, yung katulad ng ibang queen, di ba? Na parang dinaya na siya, pero hindi mo pa rin mararamdaman sa kanya na dinaya siya. Ganon. Kumbaga parang, ito kasi yung destiny ko eh. O, yun. Wala naman kay Lilibet, sabi niya, ang sarap niyang mahalin at suportahan dahil sa ganda ng kanyang advokasya at pagmamahal niya sa Pilipinas. Eh, totoo yun. Isa yan sa mga naramdaman natin kay Michelle D kung paano niya mahalin yung Pilipinas talaga ng yung taos sa puso. Naramdam mo, hindi lang siya basta-basta Miss Philippines kasi naramdaman mo sa kanya yung totoong pagmamahal niya sa ating bansa. At ayun yung nilalaban niya. So, yon. And then, sabi naman dito, dahil sa ipinakita niya, nilaban niya talaga tayo before hindi ko talaga siya bet. At ngayon, isa na siya sa mga like ko sa Miss Universe Philippines natin aside from Catriona mula Pilipinas Universe, sabi niya. Tama naman, totoo naman, yung iba talaga, marami noon na umaayaw kay Michelle D kasi hindi sila naniniwala doon sa kung ano yung ipapakita ni Michelle D dito sa laban niya sa Miss Universe. Pero kasi dumating sa punto na talagang minahal na siya ng kahit sinong umaayaw sa kanya because doon sa nakita nila kay Michelle D na, wow, ang galing naman. So, kahit natalo, hindi naman nila talagang masasabi, ayan, natalo, wala kang narinig na negative eh. Puro positive ang talagang narinig mo. Kasi alam nila na ginawa naman talaga ni Michelle D yung makakaya niya. At sabi naman ni I'm Jefferson, sabi niya, dahil sa ipinamalas niya sa buo San Sinukob, ang pusong Pinoy ay tataglay ng kanya. Masyado malalim yung Tagalog. Ako siguro dahil naramdaman ng tao sa kanya yung pagkatotoo ni Michelle D. So, yun talaga yung isa sa mga parang feeling ko na minahal sa kanya ng tao. And then, sabi naman dito, at the first talaga parang nag-doubt ako sa kanya na baka hindi na naman tayo makapasok man lang sa top 20. Same as Celeste. At dahil siguro sa sobrang idol ko si Pauline nung time na yon, pero seeing her dedication, passion, and commitment throughout the competition, she's really proves and win in my heart. Same on how Pauline wins in my heart during Miss Universe Philippines. Sa ngayon, I am very proud and thankful kay Michelle D. Pinagkaisa niya muli ang Pilipino. Salamat, Michelle D. O, yun ang nilawat ako doon na. Ang ganda na sinabi niya. Gusto ko, mula kay Susanoy. Oo. Actually, yung Miss Universe Philippines, nahati ito sa dalawa eh. Actually, kahit ako, medyo naipit ako dito eh. Gusto ko kasi, si Pauline Amelex, gusto ko siya dahil naniniwala ako kay Pauline. Gusto ko din si Michelle D dahil naniniwala ako kay Michelle D. Pero sabi ko nga, from the beginning, maka-Pauline talaga ako. Hindi lang alam ng tao yun eh. Si Michelle D kasi, nung lumalaban pa lang siya dito sa Miss World, hindi ko naman siya gusto. Yung unang kita ko sa kanya, sabi ko parang maganda pa rin talaga si Melanie Marquez. Ayun yung sinasabi ni Gloria Diaz na si Melanie daw para sa kanya 10, tapos si Michelle 8. So, ganun din ako.
nung nakita ko siya noon sa Miss World Philippines, parang sabi ko, wala namang masyadong dating. Pero, nung lumabas siya sa Miss World, pinanood ko yon kasi parang gusto kong malaman kung hanggang saan ang mararating ng anak ng isang Miss International, di ba? And then, yung pumunta na siya dito sa Miss Universe, actually, hindi ko pa rin siya gusto. Kasi parang, nakukulangan ako doon sa beauty na meron siya. Kumbaga parang, basta nakukulangan lang ako. But naniniwala ako na pwede siyang manalo ng Miss Universe Philippines sa ating bansa. Kasi parang yung ipinapakita kasi ni Michelle Di, she's a very brilliant beauty. Tapos yung nag-first runner-up siya, lalo akong humanga kasi ang bilis niyang i-accept sa sarili niya, this is destiny for Celeste Cortesi. Tapos, sabi ko, sayang naman si Michelle D. I think noon, time na yon parang feeling ko, better na ipinadala pa rin talaga natin si Michelle D. more than kay Celeste Cortesi. Ayun yung talagang nabi-feel ko. Kasi si Celeste, ang ino-offer lang niya, yung angelic face. Pero si Michelle D, parang feeling ko, she's a brilliant. Yung pagkababae niya, parang mukhang mamahalin. Ganon. So, parang feeling ko, mas elegante, mas panalong gumalaw. So, yon. But, yung iba, nagdududa kasi nga, nakikita nila kay Michelle D, mahinhin. So, yon. And then, yung lumaban na siya ng Miss Universe, ayun na, doon na ako natuwa sa kanya. Yung lumaban uli siya, yung nabigyan siya ng chance. Dito, sa pangalawang pagkakataon, gustong gusto ko na siyang manalo. Either I love Pauline, but gustong gusto ko siyang manalo kasi parang feeling ko, deserve niya talagang maging Miss Universe Philippines. Para sa akin ha, deserve niya. And then, from the beginning pa lang, sinasabi naman ni Michelle D na ilalaban niya ang Pilipinas kahit anong mangyari. Yung estimate ko doon, sabi ko nga, hindi naman to magta-title sa Miss Universe, pero possibility talaga na makatungtong to ng top 5 hanggang top 3. But, ang gusto ko lang mangyari kay Michelle D is, sana maibalik ni Michelle D sa semifinals yung Pilipinas. Kasi parang, hindi ako naghahangat ng over kasi depende nga sa competition. And then, pinasaya naman tayo ni Michelle D kasi bukod doon sa expectation natin na parang gusto nating makita, ibinigay niya yung todo. Kumbaga parang nilagpasan niya yung expectation. Ayun yung sagot ko kung bakit ang mga Pilipino minahal siya ng todo-todo ng higit pa doon sa inaasahan natin. Dahil ibinigay ni Michelle D yung performance niya more than doon sa expectation mo na gusto mo lang makita sa kanya. And then, pangalawa, nakita natin yung determinasyon, yung dedication, yung sincerity na inilalaban niya ang Pilipinas because mahal niya ang Pilipinas. Naramdaman mo na mahal niya eh. So, yun, doon talaga lalong bumuhos yung pagmamahal ng tao dito kay Michelle D. Kasi naramdaman ng lahat na okay, mahal ni Michelle D ang bansang Pilipinas. At yun ang ikinatuwa ng lahat, di ba? So yun, so ako para sa akin, dahil siguro na ibigay niya yung expectation na hinihingi ng tao, sinobrahan niya pa, more than doon sa ina-expect ng tao. And then, para sa akin, kaya tuminahal si Michelle D dahil naramdaman nila yung dedication, naramdaman nila yung palo talaga ni Michelle D na pinaghirapan niya talaga yung laban niya dito sa Miss Universe. And then, doon sa mga nagsasabi na, naku, wala naman yung ibibigay doon sa pasarela. Pero, nakita naman natin na talagang mas binonggahan niya pa. At parang lahat talaga na-amaze doon sa ginawa ni Michelle D. So, yun yung the best kay Michelle D. Yung dedication na meron siya. At deserve niya na ibalik ng Pilipino yung pagmamahal na binibigay natin ngayon. Yung ginawa niya kasi parang deserve na ibigay sa kanya yung love. So, yun. So, yun yung nakita ko kung bakit parang feeling ko itong si Michelle D ay minahal talaga ng sambayan ng Pilipino. Kahit di naman ako, sinabi ko nga sa inyo, sa kwento ko na from the beginning, di ko naman gusto si Michelle D, pero yun nandito na siya sa Miss Universe Philippines, mas nakita ko yung dedication niya. Lalo na yung natalo siya noong first time na natalo siya ni Celeste. Kung paano niya i-accept, hinangaan ko siya doon na nakita ko yung puso
ni Michelle D. Alam nyo kung ano pa yung maganda kay Michelle D? Ang maganda kay Michelle D, yung alam mo na parang alam naman natin na parang dinaya naman dito si Michelle D sa Miss Universe. Pero never siya naging bitter sa resulta ng Miss Universe. So doon ko masasabi na isa siyang tunay na reyna. Hindi yung katulad nung iba, nag-runners up na lahat-lahat, ang dami pang sinasabi. Tapos yung iba naman, ang dami, hindi nakapasok sa semifinals, ang dami sinasabi. Pero si Michelle D, ang bilis niyang i-accept sa puso niya na this is my destiny. Kumbaga, may respeto siya sa naging resulta, may respeto siya sa mga hurado, may respeto siya sa kung ano ang desisyon ng universe sa kanya. So, walang halong bitterness. Lalo na yung tinanong siya na parang, tingin mo na nakawan ka ba ng pagkakataon? Ang sagot niya, hindi dapat magmula to sa kanya dahil hindi magandang tignan, no, 'di ba? So, titignan niyo na lang sa magandang aspeto. The way kung paano mag-isip si Michelle D, isa siyang tunay na reyna. Isa siyang masasabi kong tunay na Miss Universe. At ang pinakamaganda sa kanya, wala man corona o may corona, talagang makikita mo na ang babaeng to ay isang tunay na Miss Universe, 'di ba? So 'yun, kasi yun talaga yung puso ganun naman So kanina rumampas si Michelle D with Turno na ang ganda-ganda-ganda naman tignan ni Michelle D doon. So ayun, yung dedication talaga ni Michelle D, ayun talaga yung love ko sa kanya. Kaya mahal na mahal ko ang isang Michelle D. So, yan. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin? Ikaw ba, bakit mo ba sinusuportahan si Michelle D? Ano ba ang nakita mo kay Michelle D na hindi ko nakita? At bakit ganun ka ka-dedicated, ka-supportive kay Michelle D after ng Miss Universe? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yon. So, guys, maraming salamat po. Syempre, sa inyong lahat, sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Syempre sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive lagi para lalo tayong gumanda. So guys, huwag nyo na rin kalimutan i-like yung video natin ngayon. So yun guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Thank you.